Lolo, bakit may anting yung pusa? Tahimik ang gabing yun sa Antipolo. Sa gitna ng kawalan ng ingay, ang tanong ni Bing ay parang humiwa sa hangin. Nakaupo siya sa bangkito sa labas ng bahay habang nakatitig sa isang pusang itim na nakahiga sa gilid ng altar. Nagniningning ang maliit na anting-anting na nakasabit sa leeg nito na bilog na bato. Tila binilog ng apoy at may nakaukit na simbolo ng mata. Mula sa loob ng bahay, lumabas si Mang Goryo dala ang isang tasa ng salabat. Payat na matanda at kulubot na ang balat. Huwag mong titignan ng matagal si Luna. Baka sumilip din siya sa kaluluwa mo. Napalunok si Bing. Totoo po ba yung sabi ng mga tao na alagaw niyo raw yung demonyong pusa na yan? Natawa naman si Mang Goryo. Hindi siya demonyo, Bing. Siya ang bantay, tagapag-ingat, isa sa huling naiwang nilalang ng liwanag. Noong unang panahon, ayon kay Mang Goryo, may kasunduan ang mga sinaunang albularyo at mga nilalang ng dilim. Hindi sila dapat tumawid sa mundo ng isa't isa. Pero may mga sumuway at isa na roon ang nilalang na si Doro. Si Doro ay nilalang ng lupa at anino. Dati siyang tao. Ngunit sa kasakiman sa kapangyarihan, isinuko niya ang kaluluwa sa dilim. Nilusob niya ang bayan ng Antipolo. Maraming taon na ang nakalilipas. At nasagpo lamang dahil sa sakripisyo ng isang babae, si Dolor, ang anak ni Mang Goryo. Sa halip na mamatay, ikinulong ni Mang Goryo ang lakas ni Dolor sa isang anting-anting. Ikinabit ito sa leeg ng pusang itim, isang nilalang na isinumpang maging tagapagbantay ng lugar habang buhay. Pero hindi ito alam ni Bing. Pero Lolo, bakit parang may galit si Luna sa akin? Napatingin si Mang Goryo sa kanya. Hindi siya galit sa iyo, Bing. Sadyang matalas lang ang kanyang pagtingin dahil anumang oras ay darating ang kalaban at nararamdaman niya yon. Biglang umihip ang malamig na hangin at napatayo si Luna. Dumilat ang mga mata na kulay pula, tila may apoy. Humarap ito sa kakahuyan. Doon, sa lilim ng mga puno, may nakita siyang gumalaw. Isang aninong manipis, matangkad, may balikat na baluktot, at sa dulo ng kanyang daliri, may mahabang kuko. Nararamdaman na niya si Doro, at ang gabi, unti-unting lumamig sa Antipolo. Kinabukasan, sa ilalim ng mga punong mangga sa likod ng kubo, abala si Mang Goryo sa pagtutumbok ng mga tuyong dahon ng sambong at lagundi para sa gagawing lunas sa ubo ng kanyang kapitbahay. Hanggang sa... Aray! Tulong! Biglang naputol ang katahimikan at nagpanginig ang hangin sa lakas ng sigaw ni Bing. Kumalabog ang puso ni Mang Goryo at halos ibato na niya ang hawak sa sobrang taranta. Bing! Bing! Sigaw niya habang mabilis na tinakbo ang direksyon ng boses. Sa paanan ng punong bayabas, nakita niya ang apong nakahandusay sa lupa na nandalambot at nakangiwi na sa sakit. Namumula ang tuhod at may kalmot sa binti, at ang kaliwang paa ay mukhang may bali o pilay. Ay, nadulas po ako, Lolo. Akala ko maabot ko yung pugad ng Maya. Aray ko. Ay, nalintik ang bata ka. Bakit ka kasi umaakyat sa ganyang kataas, ha? Mariing bulalas ni Mang Goryo, pero may halong pag-aalala sa boses. Dahan-dahan niyang inalalayan si Bing
At kahit pahirap ang matanda sa bigat, napasan niya ito pabalik sa kanilang maliit na kubo. Nang makarating sila, agad siyang sumigaw at tinawag si Luna. Luna! Halika rito! Parang naintindihan siya ng hayop. Mula sa ilalim ng altar, dahan-dahang lumabas ang itim na pusa. Mabagal ang hakbang, ngunit matalim ang tingin. Nagniningning pa rin ang anting-anting nito sa leeg. Pumuesto si Luna sa harapan ni Bing. Walang sabi-sabi, hinimod nito ang sugat sa tuhod at binti. Mula sa dila ng pusa, tila may dumadaloy na malamig na hangin. Ilang sandali pa ay namumula ang sugat, pero hindi na ito dumudugo. Nag-iba ang kulay ng balat at tila may kumot ng kapayapaan na dumampi sa balat ni Bing. Ano po ito, Lolo? Parang hindi na masakit ah. Ngumiti si Mang Goryo habang minamasahe ang pilay sa kaliwang paa ni Bing. Napalundag si Bing nang maramdaman ang biglang kirot. Pero ilang minuto lang, biglang nawala ang sakit. Abay, ayos ka na. Pero wag kang magtangkang akitin ulit ang punong yun, ha? At kahit pa anong puno, mataas man yan o hindi, hindi mo alam, may mga matang laging nakabantay mula sa itaas. Opo, Lolo. Tulad po ba ng mga mata ni Luna? Hindi lang siya. May mas madidilim pang matang nakabantay lang sa atin at nasa paligid lang natin sila. Hindi na kumibo si Bing. Nilingon niya si Luna na ngayoy nakahiga ng muli sa gilid ng altar. Pero ang mga mata nito ay nakabukas, hindi nakapikit, hindi nagpapahinga. Nakatingin ito sa labas ng bintana, tila mainaabangan. Sa di kalayuan, sa likod ng mga punong kahoy, may aninong gumagapang. Tahimik lang, dahan-dahang kumikilos at tila uhaw sa paghihiganti. Si Doro ay nagmamatsyag lang at si Bing ay unti-unti nang nadadamay sa sigwa ng lihim na digmaan. Kinagabihan, dinala ni Mang Goryo ang isa sa kanyang halamang gamot na ibibigay niya sa kanyang matandang kapitbahay na may iniindang ubo at paninikip ng dibdib. At kahit madilim na, hindi niya mapalampas ang pagkakataong makatulong. Bitbit ang maliit na supot ng halamang gamot. Lalakarin niya ang makitid na daan ng baryo gamit lamang ang gaserang hawak. Bago ito umalis, ay nagpaalam at nagbilin ito kay Bing. Bing! Huwag kang aalis ng bahay, ha? At bantayan mo si Luna. Bilin niya bago tumalikod. Opo, Lo. Dito lang po kami. Hihintayin ka po namin. Sa loob ng kubo, tahimik na nakaupo si Bing habang pinagmamasdan si Luna na nagkukuyakoy sa sahig. Tila isang karaniwang pusa lamang. Pero hindi nagtagal, wala pang isang oras na nawawala si Mang Goryo ay tila nagbago ang kilos ni Luna. Napahinto ito, nanigas at dahan-dahang tumingala. Ang pulang mga mata nito ay tumitig sa dilim sa labas ng kubo, papunta sa kakahuyan. Napansin naman agad ito ni Bing. Hoy! Luna! May nakita ka ba? Ano bang nangyayari sa pusang ito? Tanong ni Bing, sabay tayo. Walang sagot pero mabilis na tumakbo si Luna palabas ng bahay. Mabilis at parang may sinusundan. Agad naman na sumunod si Bing. Dala ang kanyang flashlight at walang sapatos. Luna! Sandali lang! Hintayin mo ako! Luna! Sa di kalayuan, may halakhak na mahina ngunit may dalang panganib. Halakhak na parang kalmot sa pandinig. At yun ay si Doro, nag-aabang. Nang makauwi si Mang Goryo, agad niyang naramdaman ng kakaiba. Tahimik lang ang paligid, masyadong tahimik. At nagulat siya nang matanaw niya
Nabukas ang pinto ng kanyang kubo. Doon pa lang ay nakaramdam na ng kaba si Mang Goryo na tila may nangyaring hindi maganda. Dali-dali niyang tinungo ang kubo at nang makita niya ang loob, wala na dito si Bing. Hinalughog niya ang buong kubo pero maging si Luna ay nawawala rin. Pati mga orasyon sa altar ay tila nawala sa bisa. Ang lamig ng hangin ay parang dampi ng kamay ng patay. Bing! Bing! Ngunit walang tumutugon. Mabilis ang tibok ng puso ni Mang Goryo habang hawak-hawak ang baston. Sinundan niya ang pakiramdam, ang gabay ng kanyang dugo bilang albularyo. Lumabas si Mang Goryo at doon nagsimulang maghanap. Nang marating niya ang dulo ng kakahuyan, nagulat siya sa kanyang nakita. Si Bing, nakatayo sa ilalim ng puno at nakatingala. Walang puti ang mga mata, puro itim. Para siyang tuod na hindi gumagalaw, ni hindi humihinga ng malalim at tila sinaniban. Bing! Bulong ni Mang Goryo, nanginginig ang tinig. Sa tabi nito, nakahandusay si Luna na walang malay. Ang anting-anting sa liig nito ay nawalan ng ningning. Ang balahibo nito ay gusot at ang mga kuko ay tila ginamit sa matinding pakikipaglaban. Nilapitan ni Mang Goryo ang apo at napansin niya ang maliliit na itim na marka sa batok ni Bing. Mga hugis kuko, parang may humawak sa kanya mula sa likuran. Tumingala siya sa punong nasa harapan nito at doon niya nakita ang anino ng doro nakasabit sa sanga. May anyong tao ngunit may mukha ng buto, mata ng usok at isang ngiti na puno ng pangungutya. Nagulat ka ba, Goryo? Huwag kang mag-alala. Buhay pa sila at hindi pa natatapos dito ang pakay ko. Matapos bigkasin ang kanyang mga sinabi, ay tumawa ito ng malakas at unti-unti nang lumalayo at nagdalaho sa dilim, kasabay ng malakas na ihip ng malamig na hangin. Napakapit si Mang Goryo sa kanyang baston at nagsimula siyang bumigkas ng orasyon. Pero may kulang at alam niya kung ano ang anting-anting ni Luna. Kailangan niya itong buhayin bago pa tuluyang mapasok ng kadiliman ang kaluluwa ni Bing. Bing! Apo! Kung naririnig mo ako, lumaban ka! At sa loob ng katahimikan, isang luha ang pumatak mula sa mata ni Bing. May natitira pa at nalaban si Mang Goryo kahit sa huling hininga. Dahan-dahang binuhat ni Mang Goryo ang apo papalayo sa punong yon. Inalalayan din niya ang walang malay na si Luna. Isinilid sa malapad na banig at inipit sa bisig. Mabilis ang hakbang niya pauwi, kahit ang tuhod niya ay kumakalog at ang dibdib ay parang pinipiga sa bigat ng pangamba. Pagdating sa kubo, agad niyang inihiga si Bing sa banig at pinainom ng herbal na sinabayan ng bulong ng panalangin at orasyon. Itinapal din niya ang dinikdik na dahon sa batok ng apo, kasabay ng pagdikit ng krus na pilak sa noo nito. Sa liwanag ng lumang dugo, bumalik ka sa sarili mong katawan, Bing! Makalipas ang ilang saglit, nanginig ang katawan ni Bing at napahigpit ng kapit sa banig. Dahan-dahan, dumilat ang kanyang mga mata. Namumugto, nangingilid ang luha at may halong gulat at takot sa kanyang mukha. Lo? Napaupo si Mang Goryo at napabuntong hininga. Salamat at bumalik ka, Apo. Salamat at Ama. At hindi niyo po siya pinabayaan. Pagtingin ni Bing sa kanyang tagiliran, agad niyang hinanap si Luna. Si Luna? Nasaan si Luna? Nasa paanan lamang ng banig ang alaga, nakahiga pa rin.
Matay nakapikit at tila humihinga. May bahagyang gasgas sa gilid ng kanyang tagiliran at ang anting-anting nito ay walang ningning. Wala pa ring malay pero buhay pa. Ngayon, sabihin mo sa akin, anong nangyari sa inyo ng pusa ko? Bakit kayo napadpad sa lugar na yon? Tahimik lang si Bing sa loob ng ilang segundo. Maya-maya pa'y nagsimula na siyang magsalita. Naglalaro lang po kami, Lo. Simula nung umalis ka. Tapos, biglang tumigil si Luna sa harap ng pinto. Parang may nakita siya sa madilim. Tumakbo siya papunta sa kakahuyan. At saka ko po siya sinundan. Nanuyo ang lalamunan niya. Hindi niya alam kung paano niya isasalaysay ang naranasan. Pagdating po namin sa ilalim ng puno, may nakita kaming parang usok, Lolo. Usok na may hugis tao, tapos nagsalita siya sa akin. Sabi niya, kilala raw niya kayo, na matagal niya na kayong hinahanap. Lalong lumalim ang kunot sa noo ni Mang Goryo. Alam niyang si Doro ang tinutukoy ng kanyang apo. Pagkatapos, hinawakan niya po ako sa batok, Lo. Parang may pumasok sa loob ko. Para akong nilulunod habang gising. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Pero si Luna, tumalon siya. Nilabanan niya yung anino. Umilaw yung anting-anting niya pero pagkatapos parang sinipsip siya ng dilim. Tapos noon, Lo, wala na po akong maalala. Hanggang sa tumulo na ang luha ni Bing. Tumayo si Mang Goryo at nilapitan si Luna. Hinaplos niya ang balahibo nito at marahang isinuksok ang kamay sa ilalim ng leeg. Hinanap ang tibok. Nag-alay ng huling lakas si Luna para mailigtas ka. Ang anting niya, hindi basta pwedeng mawala sa liwanag. Pero kung hindi siya magising bago ang susunod na gabi, baka tuluyan siyang kainin ng anino. Tahimik lang si Bing, pero sa kanyang puso may gumuguhit na takot at sa ilalim nito may apoy na unti-unting nabubuhay. Ayaw niyang iwan si Luna. Ayaw niyang matulad ito kay Dolor na nagsakripisyo noon. Lo, may magagawa ba tayo para gumising siya? Tumingin si Mang Goryo sa altar. Kinuha niya ang lumang aklat ng orasyon at binuksan sa pahinang matagal nang nakatago. May isa pang paraan, pero napakadelikado. Kailangang harapin natin si Doro sa kanyang sariling anino. At ako po, Lolo, sasama po ba ako? Ngumiti lamang si Goryo sa tanong ni Bing. Hindi lang sasama, Bing. Sa pagkakataong ito'y ikaw ang magiging susi. Pero sa ngayon, kailangan na muna nating umalis dito. Kailangang paghandaan natin ang pagharap sa nilalang na yon. Paano po si Luna? Hindi pa rin po siya nagigising. Huwag kang mag-alala. Hintayin nating mag-umaga na sana'y magising na siya. Kinabukasan, nanatili si Bing na nakatabi kay Luna sa banig. Gising buong magdamag. Walang ibang iniintindi kundi ang paghinga ng kanyang alaga. Sa bawat buntong hininga ni Luna, tila nanunumbalik ang kanyang pag-asa. Ilang saglit pa ay nakita niyang kumislot ang buntot ng pusa. Sumunod ang isang mahinang ugol, isang gasgas na pag-iyak ng hayop na may dinaanang matinding laban. Lo, gumalaw si Luna! Sigaw ni Bing. Agad na sumugod si Mang Goryo mula sa labas. May hawak pang palayok na mainit na salabat. Paglapit niya, nakita niya si Luna na dahan-dahang bumangon. Nang magtama ang kanilang mga mata, napansin ni Mang Goryo ang liwanag sa anting-anting ay muling nagsiklab. Mahinang apoy na parang alab ng bagong lakas. Salamat at bumalik ka, bantay ng ating dugo. Bulong ni Mang Goryo habang hinahaplos ang ulo ng alaga. Tumalon si Luna sa kandungan ni Bing. Parang walang nangyari.
Parang hindi ito muntik nang mawala. Ngunit kahit naghilom na ang sugat, alam nilang hindi pa tapos ang panganib. Pagsapit ng tanghali, habang abala sa pag-aayos ng mga gamit, nagsalita si Mang Goryo. Kailangan na nating umalis, Bing. Mabuti na lamang at gising na si Luna. Bilisan mo ang kilos at kailangan na nating umalis dito. Opo, Lolo. Pero saan po tayo pupunta? Sa ilalim ng ating bahay ay may ugat na sinundan ni Doro. Habang tayo'y nananatili rito, mas madali niya tayong maabot. Kailangang putulin ang landas ng anino. Bitbit ang mga mahalagang kagamitang banig, aklat ng orasyon, mga halamang gamot at ang altar ng panalangin. Naglakad silang maglolo papunta sa isang liblib na bahagi ng kabundukan, sa hangganan ng Antipolo at Tanay, kung saan may isang luma at halos nalimutang bahay na bato. Ito ay pag-aari pa ng kanilang ninuno, dating tirahan ng mga albularyong kagaya ni Mang Goryo, ngunit matagal na itong iniwan. Nasa gitna ito ng masukal na kagubatan, walang daan ng mga anino. Sa ilalim ng lumang kisame nito, may ukit na mga sinaunang anting-anting, at sa bawat haligi ay may tatak ng proteksyon. Dito muna tayo. Hindi siya makakapasok agad dito. Saad ni Mang Goryo habang inaayos ang altar. Si Bing, bagamat pagod, ay tahimik. Sa kanyang dibdib may dalang kaba. Ngunit sa bawat paggalaw ni Luna na ngayoy sumasabay sa kanila, pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa. Pansamantalang bumalot ang katahimikan. Walang kaluskos ng anino. Walang bulong mula sa kakahuyan. Wala si Doro. Ngunit sa ilalim ng lupa, sa isang sanga ng puno na pinutol na noon pa, may unti-unting umaalingasaw na itim na usok. Ang anino ay hindi natutulog. Nag-aabang lamang ito at nagmamatsyag, naghihintay ng panibagong gabing walang buwan. Unang gabi, sa lumang bahay na bato, tahimik lang ang paligid. Sa loob ng bahay, habang nakalatag na ang mga banig at kandilang may langis na nagsisilbing ilaw, ay nagpapahinga na sina Bing at Mang Goryo. Nakaupo si Mang Goryo sa gilid ng kanilang altar. May hawak na lumang rosaryo at bukas sa harapan niya ang aklat ng orasyon. Ayos din ito. Bulong niya habang inaayos ang banig. Bago humiga, tinanaw niya si Bing na mahimbing na ang tulog sa tabi ng bintanang sinarhan niya ng mga dahon ng saging para magsilbing harang. Ngunit si Luna ay hindi pa natutulog. Nasa sulok ito ng silid. May aninong bahagyang binubungkos ng liwanag mula sa apoy ng kandila. Nakayuko ito at walang humpay ang pagdila at paglilinis sa sarili. Dila sa likod, sa paa, sa buntot muli, at pati na rin sa leeg. Paulit-ulit, mabilis at mas mabilis kaysa karaniwan. Napatigil si Mang Goryo. Dahan-dahan siyang lumapit at pinanood ang alaga. Luna! Walang tugon. Nilapitan pa niya. Sa pagsilip niya sa mata ng pusa, napansin niyang dilat ito at hindi kalmado, hindi natural. Mali ang paggalaw. Masyadong mabilis, masyadong paulit-ulit, at sa bawat pagdila, tila sinyales na may bisita at hindi basta bisita na umaaligid. Napakunot ang noo ni Mang Goryo. Dinama ang paligid at nakiramdam. May bahagyang pagsingaw ng hangin, sandaling paglamig, hindi galing sa labas kundi mula sa ilalim ng sahig. Napalingon siya at muling ibinaling kay Luna. Ang anting-anting nito ay muling kumikislap, pero hindi katulad ng dati. Dati itong mainit at mapusyaw na puti. Ngayon ay malamlam at kulay kahel, waring pinipilit umilaw. May gumagalaw sa paligid natin. Bulong ni Mang Goryo. Lumapit ito kay Luna. Iniunat ang kamay para hawakan ito, pero biglang lumundag ang pusa.
Tumakbo ito patungo sa altar at biglang nagbago ng postura. Nakatayo na parang bantay, nakatuon ang tingin sa bintana. Kasunod nito, isang banayad na kaluskos mula sa labas. Kaluskos na hindi likha ng hayop, hindi rin hangin, kundi paa. Mabagal at mabigat, parang may dalang anino. Kinuha ni Mang Goryo ang kanyang baston, dumampot ng 3 dahon ng herbal at ikinuskus sa kanyang noo habang binibigkas ang mga katagang, Sa bisa ng liwanag at dugo ng aking angkan, hindi ka makakalapit dito, nilalang. pero nanatiling matatag ang kutob niya. Hindi yon isang pag-atake, hindi pa ngayon. Ito'y pagsilip at pagkumpirma kung sila nga ang nasa loob nito at alagad ni Doro ay kumakapa ng daan. Pagkaraan ng ilang minuto, unti-unti nang humupa ang lamig sa paligid. Ang kaluskos sa labas ay tumigil at ang aninong pilit sumisilip sa mga sanga ay umurong na parang ulap na binugaw ng araw. Nagpatuloy sa pagbabantay si Luna. Ngunit makikitang nangihina pa rin ito. Ang anting sa kanyang lieg ay muling bumalik sa payapang liwanag. Tila nagbabadya ng pansamantalang katahimikan. Huminga ng malalim si Mang Goryo. Tinapik ang baston at muling isinabit sa ulunan ng panigi. Hindi pa siya tuluyang umaalis. Tinitignan niya kung kailan tayo mahihina. Bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa man siya muling makaupo, naalimpungatan si Bing. Napadilat ito at bagaman inaantok pa, agad niyang napansin ang pagkilos ng kanyang lolo. Lo, ano po yun? Bakit po gising pa kayo? Napatigil si Mang Goryo. Tinignan niya ang apo. Bakas sa mga mata nito ang pagod at takot na pilit ikinukubli. Hindi siya agad sumagot. At sa mga sandaling yun, alam niyang may mga salitang mas mabigat kaysa katotohanan. Kaya't dahan-dahan siyang lumapit sa banig ni Bing at umupo sa tabi nito. Wala yun na po. Hangin lang. Gabi lang talaga ang tahimik dito sa bundok. Mahinang tinig. Puno ng tiyaga at layuning hindi takutin si Bing. Napabuntong hininga si Bing. Humigang muli at muling yumakap sa malambot na kumot. Hindi man kumbinsido, nagtiwala siya sa boses ng kanyang lolo sapagkat yon ang boses ng proteksyon mula pagkabata. Tumahimik ang silid. Sa sulok, si Luna ay dahan-dahang humiga rin. Ngunit nanatiling nakadilat ang mga matay nakaabang sa dilim. Sa labas ng bahay, ang kagubatan ay waring natutulog. Ngunit sa malayo, may 2 pulang matang nagmamasid, kumikislap sa pagitan ng mga ugat ng punong naputol. Ang alagad na pinadala ni Doro ay hindi pa umaalis. Kinabukasan, maagang nagising si Mang Goryo, ngunit dahil sa huni ng ibon o ihip ng hangin, kundi sa isang malakas na sigaw mula sa labas. Saklolo! Tulong! Ahas! Tinuklo ako! Agad siyang napabalikwas. Lumabas ng bahay na may bitbit na baston at tumambad sa kanya ang isang lalaking nakaputing sando. Gusot ang buhok at halos hindi makalakad. Pilit nitong kinakaladkad ang kaliwang paa at ang binti nito'y may malalim na sugat. Diyos ko! Saan galing itong taong ito? Bulong ni Mang Goryo sa sarili. Tumingin siya sa paligid. Wala namang ibang tao. At sa kinaroroonan nilang liblib na lugar, imposibleng basta-basta may makakarating na tao. Paanong nakarating ito dito? Dagdag niya sa isip. Lumapit siya, pero hindi agad. Pinagmasdan muna niya ang lalaki na tila takot. Hingal na hingal at namumutla. Ngunit may isang bagay na hindi mawala sa kutob ni Mang Goryo. Paano nito nalaman na may tao rito? At paano nito nalagpasan ang mga halaman na nakapaligid sa kanilang tirahan?
Saan ka galing, iho? Sa tabing ilog, nanguha lang ako ng tubig nang biglang may tumuklaw sa akin. Ang laki, Lolo. Hindi ko alam kung anong ahas yun. Mukhang mamamatay na yata ako. Napatingin si Mang Goryo sa binti nito na namamagana at nangingitim ang palibot ng sugat. Sa kabila ng pagdududa, nanaig pa rin ang pagiging albularyo niya. Isa itong buhay, isa itong taong nangangailangan. Sige, halika, pumasok ka. May gagawin akong lunas para dyan. Ngunit paglapit ng lalaki sa pinto, agad siyang sumabit sa isang halamang gumagapang sa gilid ng pintuan, isang uri ng damong ligaw na sinadyang ilagay ni Mang Goryo bilang panangga sa mga nilalang ng dilim. Para itong buhay, kung may lapastangan na dadaan, kumikilos ito para kumalmot. Nagulat si Mang Goryo. Ang lalaki biglang nasugatan sa braso at mula roon ay tumulo ang dugo. Pero hindi pula, kulay itim. Isang patak, isang kisap mata lang. Agad itong pinunasan ng lalaki, kunwari walang nangyari. Aha, ayos lang to, Lolo. Gasgas lang. Hina ko kasi. Napatingin si Mang Goryo at nanlamig ang patok. Pero tumalikod din siya. Pinilit na wag munang maghinala. Dahil kung totoo man ang iniisip niya, ang nilalang na ito ay nasa loob na ng kanyang tahanan. Pinaupo niya ang lalaki sa isang bangkito. Kumuha ng ugat ng tanglad. Pinagsama sa dinikdik na luya at langis ng nyog at pinainom ito sa lalaki. Anong pangalan mo, iho? Tobias po. Manganganakan lang ako, pero naligaw yata ako. At buti na lang po kaya'y naririto. Napangiti si Mang Goryo, ngunit hindi umabot sa mata ang ngiti. Tobias, hindi pamilyar at hindi rin pangkaraniwan. Ay, bakit mo naisip pumasok sa gubat na ito? Narinig ko po dati na may matandang albularyo raw sa bahaging ito. Sabi ko, baka mapagumot ko ang tatay ko balang araw. May sinungaling sa kanyang harapan. Hindi lang basta nilalang si Tobias. Siya'y alagad ng dilim at ang pagdura ng dugong itim ay isang pruweba na hindi siya kabilang sa mga nilalang ng liwanag. Ngunit hindi siya basta nilamon ng mga halaman. Hindi siya napaso sa mga orasyon at hindi rin siya nabulag ng mga basag na salamin sa altar. Ibig sabihin, may dala itong basbas ni Dorom. Sa kabilang dulo ng silid, habang nakahiga pa rin si Bing, ay hindi pa niya alam ang panganib na ngayoy nasa loob na ng kanilang tahanan. At si Luna, bagamat mukhang natutulog sa gilid ng altar, ay dahan-dahang dumidilat. Ang anting-anting sa leeg nito ay muling nagdalagablab. Napansin nito ang amoy ng anino. Sa katahimikan, habang pinagmamasdan ni Tobias ang paligid ng bahay, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbabago sa hangin. Mula sa gilid ng altar, si Luna ay dahan-dahang dumilat. Hindi agad gumalaw ang pusa, ngunit ang kanyang anting-anting ay muling nagliwanag na kulay pula at puti, isang senyales ng babala. Napalingon si Tobias. Kitang-kita niya ang titig ng pusa sa kanya ng diretsyo. Hindi kumikibo, ngunit bumabaon sa kanyang balat ang sulyap nito. Alam niya, alam ni Luna kung ano siya. Biglang tumayo si Tobias. Lolo, salamat po sa lunas ha. Babalik na lang ako pag gumaan ang pakiramdam ko. Medyo, naliligaw pa po kasi ako sa lugar na ito eh. Napakunot ang noo ni Mang Goryo. Sandali, iho. Hindi pa... Pero bago pa siya makatapos, mabilis na lumabas si Tobias ng bahay. Halos hindi lumapat ang kanyang mga paa sa sahig, parang aninong hinihipan ng hagin. Wala pang ilang segundo ay wala na siya sa paningin ni Mang Goryo. Teka lang! Sigaw ni Mang Goryo sabay labas.
Sa paligid namuo ang katahimikan. Wala na si Topias. Wala ring bakas ng yapak. Ni gasgas sa halaman, ni kaluskos ng dahon. Wala. Mabilis na tumibok ang puso ni Mang Goryo. Tinignan niya ang mga halamang gamot sa gilid ng pintuan, lalo na ang isang dahon na gamit nilang pangontra. Napansin niyang ito ay may bahid ng itim na dugo, at nang hawakan niya ito gamit ang daliri, sumiklab ang dulo ng dahon, parang sinunog ng sarili nitong lason, at ang dugo ay biglang naglaho. Tumayo si Mang Goryo, lalong tumindi ang kabog ng dibdib niya. Pinagmasdan niya ang kakahuyan kung saan dapat dumaan si Topias, ngunit wala. At doon niya naisip na baka ang lalaking yon ay pinadala ni Doro upang magmatyag sa kanila. Nang bumalik siya sa loob ng bahay, nakita niyang gising na rin si Bing, at si Luna ay nakaupo sa tabi nito, nakataas ang ulo. Ang anting-anting ay kumikislap pa rin. Lo, sino pong lalaking yun? Tanong ni Bing. Tahimik lang si Mang Goryo. Tinapik niya ang ulo ng apo, saka huminga ng malalim. Isa siyang paalala na kahit gaano kalayo ang nilipatan natin, kapag gusto kang abutin ng dilim, susundan ka kahit saan ka magtungo. Sa labas ng kakahuyan, malayo mula sa paningin ng mga mata ng tao, nakatayo si Tobias sa ilalim ng isang puno, tahimik at walang imik. Sa kanyang likuran, unti-unting lumilitaw ang isang nilalang na mahaba ang anino at mapupulang mata. Si Doro. Kumusta ang iyong pagmamatiyag? Nakita ko na po ang pantay, Panginoon. At tama po kayo. Sila nga po ang nakatira doon. Doon sila mismo sa tagong lugar. Magaling. Hindi na ako makapaghihintay sa nalalapit na gabi ng pagpasok. Kinagabihan, sa simpleng hapag, sabay na kumakain sina Mang Goryo at Bing, habang si Luna ay nakaupo sa paanan ng lamesa, nakatanaw sa madilim na labas. Lo, anong gagawin natin kung bumalik yung lalaki? Bunga ni Bing habang isinusubo ang kanin. Hindi agad nakasagot si Mang Goryo, bagkus tumigil siya sa paghawak ng kutsara at dahan-dahang ibinaba ito sa pinggan. May nararamdaman siya. Hindi ingay, hindi kilos, kundi bigat. Bigat ng hangin na unti-unting bumabalot sa paligid na parang kumot ng malamig na putik. Dahan-dahang humahaplos sa kanyang batok. Tinignan niya ang kandilang may langis sa altar. Napansin niyang nanginginig ang apoy at minsan pa'y biglang lumalabo. Wari may pumapagitna. Tumingin siya kay Luna, na nooy tila may nararamdamang ding kakaiba sa paligid. Nakatayo at ang anting-anting nito ay may manipis na usok na tumutulo pababa. Bing, tapos na ang hapunan mo. Ipagpag mo ang sarili mo ng dahon at magsuot ka ng pulseras na kawayan. Huwag na huwag kang lalayo sa altar. Ho? Bakit po, Lo? Pero Lo, hindi pa ako tapos kumain. May paparating. Isang linyang bumagsak na parang palakol sa gitna ng gabi. Sa labas ng bahay, walang ingay. Ngunit sa paligid, ang mga sanga ng puno ay parang hindi na ayon sa ihip ng hangin. Kumakaluskos ang mga ito na parabang may sariling paghinga, hindi ng kalikasan, kundi ng isang nilalang nagising sa gitna ng gabi. Sa loob ng bahay, pinilit maging kalmado ni Mang Goryo. Nagkakalas siya ng bote ng langis. Inilalagay ito sa mga sulyap ng pinto ng bintana. Binibigkas ang lumang dasal sa wikang hindi na ginagamit ng karaniwang albularyo. Sa ilaw ng dalisay, sa dugo ng unang alon, huwag kang pumasok sa tahanan ng may panata. Pero kahit gaano kahaba ang kanyang panalangin, hindi na mabura sa kanyang pakiramdam ang papalapit na panganib.
Hindi ito gaya ng dati. Hindi ito basta masamang espiritu. Ito'y paghakbang ng isang nilalang na kilala ang bawat sulok ng anino. Si Doro ay hindi na basta nagpaparamdam. Siya ay unti-unti nang sumusubok na pumasok. Ilang saglit pa, ang apoy sa kandila ay biglang namatay. Isang iglap lang na para bang hinigop ng sarili nitong anino. Kasabay nito, ang hangin sa buong bahay ay parang tumigil. Wala nang ihip, walang ingay, ni kaluskos ng dahon sa labas ay nawala. At mula sa dilim ng bukas na bintana, isang maitim na usok ang gumapang papasok. Umiikot sa silid, parang ulap na humahanap ng hininga. Lo? Lo? Ano po yan? Napalingon siya at doon niya unang nakita ang isang aninong may mukhang maputla, manipis ang balat, parang lumulutan sa pagitan ng bangungot at kamatayan. May pulang mata na tila apoy na nabubuhay sa loob ng bungo. At yun ay si Doro. Ang katawan ni Bing ay nanigas sa takot. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang paghinga na animoy hinahabol, para siyang binuhusan ng malamig na tubig mula sa ulo hanggang talampakan. Huwag kang titingin sa mata niya, Bing! Sigaw ni Mang Goryo na agad na humarang sa pagitan nila. Si Luna na kahit hindi kasing laki ng kaaway ay tumalon mula sa altar. Ang kanyang anting-anting ay sumiklab ng matinding liwanag. Isang matinis na sigaw mula kay Doro, tila nasugatan ng mismong liwanag. Hindi kayo makatatagal sa liwanag, mga anak ng anino! Sigaw ni Mang Goryo habang binabato ang isang pulbos ng pinatuyong halamang kandila sa harapan ni Doro. Bumuga ng apoy ang hangin. Si Doro ay umatras, pilit tinatakpan ng mukha. Mabilis lang ang naging sagupaan. Si Luna ay nagtatakbo sa paligid. Hinahampas ng kanyang mga kuko ang manipis na katawan ng nilalang. Tuwing tatama ang anting-anting nito, may umuukit na pilat sa anino ni Doro. Si Mang Goryo naman ay tuloy-tuloy ang pagbibigkas ng mga orasyon. Sinasalubong ang mga dalang aninong parang panaginip. Isang huling sigaw. Umalis ka sa liwanag ng Panginoon ng kalikasan! At kasabay nito, sumabog ang liwanag mula sa anting-anting ni Luna. Nabalot ng liwanag ang buong bahay. Halos puti na ang paligid. Si Doro ay napaatras at naitaboy palayo sa labas ng bintana kasabay ng pagsingaw ng anino at usok. Tumahimik muli, pero hindi gaya ng katahimikang una nilang naranasan. Ito ay may halong pangamba. Humihingal si Mang Goryo, hawak ang dibdib. Si Luna ay naupo sa sulok. Pagod ngunit alerto. Si Bing, nanginginig pa rin sa gilid ng silid, yakap ang sarili. Agad itong nilapitan ni Mang Goryo upang pakalmahin. Kumalma ka na, Bing. Ayos na. Pasensya ka na't hindi mo inaasahan ng nangyari. Lolo, siya ho ba si Doro? Oo, siya mismo. At ngayon nakita ka na niya. At nakita mo na din siya ng harapan. Babalik po ba siya? Saglit na katahimikan. Tumitig si Mang Goryo sa labas ng bintana sa kadilimang nilisan ni Doro. Babalik siya, Bing. Dahil kapag ang anino ay naitaboy, lalo itong nanggigigil. Hindi ito titigil hanggat hindi niya nauupos ang liwanag. Ngunit ngayong alam na nila ang itsura ng dilim, mas handa na silang lumaban. Makalipas ang ilang araw, mula ng huling pag-atake ni Doro, ay tila bumalik muli ang katahimikan sa lumang bahay na bato. Ngunit si Mang Goryo ay tahimik na pinapasan ang bigat na unti-unting bumabagal sa kanyang katawan. Gabi noon at malamig ang hangin. Nasa harap ng altar si Mang Goryo habang tahimik na sinusulyapan si Luna na nakahiga sa gilid ng banig. Lumapit siya sa pusa.
Naupo sa sahig at dahan-dahang hinaplos ang ulo nito. Luna, kung sakali at kung dumating man ang araw na hindi ko na kayo mabantayan, ikaw na ang bahala sa apo ko. Ha? Siya na lang ang naiwan sa dugo ng ating lahi. Hindi pa siya handa. Pero alam ko sa tulong mo, matututunan din niya kung paano magtanggol ng sarili at ng iba pa. Tumigil siya sandali. Pinilit huminga ng malalim. Tumingin si Luna sa kanya. Mabagal na pumintig ang buntot. Parang nauunawaan nito ang bigat ng bawat salita. Ngunit bago pa man matapos ang sasabihin ni Mang Goryo, biglang nanikip ang kanyang dibdib. Nagulat siya at napakapit sa dibdib at nabitawan ang kanyang baston. Isang maliit na ungol ang lumabas sa kanyang bibig. Nanlabo ang paningin at para siyang nilulunod sa sariling katawan. Napatumba siya sa sahig. Si Luna agad ang lumapit. Tumalon sa dibdib ng matanda at hinihimod ang pisngi at ang anting-anting nito ay sumiklab sa pag-aalala. Lo? Lo! Lo! Anong nangyari sa'yo? Luna, anong nangyari sa lolo ko? Tulungan mo siya! Walang sagot si Mang Goryo. Pilit niyang inaabot ang kamay ng apo. Ngunit nanginginig ito at wala siyang lakas para magsalita. Lo! Wag mo naman ako iwan! Lo, kailangan pa kita! Tumulo ang luha ni Bing habang niyayakap ang kanyang lolo. Sa kanyang isip bumalik ang imahe ni Doro. Ang mga mata nitong pulang-pula. Ang anyong usok na kaya silang balutin kahit sila'y gising. At ngayon, nangangamba siya na baka mawala na ang tanging proteksyon niya. Napatingin siya kay Luna na ngayon ay nakaupo sa kanyang tabi. Nakataas ang ulo at muling naglalagablab ang anting-anting nito. Hindi ito kumikilos gaya ng dati ngayon. Tila ito'y nakabantay. Pero kahit nanginginig ang kanyang katawan, kahit basang-basa ng luha ang kanyang pisngi, naroon si Luna. Makalipas ang ilang araw, si Mang Goryo ay nanatiling nakaratay sa banig. Mahinang-mahina at madalas ay hindi makakibo. Kung minsan ay nagkakaroon ng malay, ngunit mabilis din itong nauubos. Ang atake ay tila bumasag sa kanyang lakas at ang kanyang katawan ay unti-unting bumibigay sa bigat ng kanyang panata at katandaan. Sa loob ng bahay, si Bing na ngayon ang gumaganap ng mga gawaing iniwan ng kanyang lolo. Siya na ang gumagawa ng mainit na salabat, ang naglalagay ng langis sa altar, at siya na rin ang nagpapakain kay Luna. Bagamat baguhan, pinipilit niyang sundin ang mga nasanay na ritual, pero ang bawat kilos niya ay may kasamang kaba dahil alam niyang hindi lang ito tungkol sa pag-aalaga. Ito ay paghahanda sa muling pagbabalik ng dilim. Isang hapon, habang dinidikdik ni Bing ang ugat ng luya sa palayok, lumapit sa kanya si Luna at tumalon ito sa mesa at inilapag ang isang luma at makapal na aklat na kinuha nito mula sa sulok ng altar. Napakunot noo si Bing. Binuksan niya ang aklat. Sa unang pahina, may pabilyar na sulat kamay. Para sa apo ng aking dugo, kung sakaling dumating ang panahoy, ako'y hindi na makakabangon. Napatigil si Bing. Tumitig siya kay Luna. Ang pusa ay nakaupo lamang. Nakatingin sa kanya ng mataimtim, parang may hinihintay. Patuloy niyang binasa ang nakasulat. Ang anting-anting ay hindi lang panangga. Sa tamang pagkakaunawa, ito'y susi rin. Alamin ang kahinaan ng dilim at huwag matakot sa anino, sapagkat kung kailan katakot, doon ito mas lalapit. Sa pahinang kasunod, may guhit na mga halamang gamot, mga simbolong may marka ng apoy at isang tala. Si Doro ay hindi lang katawan, isa siyang sugat ng kalikasan.
at tanging liwanag mula sa pusong walang pagdududa ang makakabanal sa kanyang anino. Kinagabihan, habang binabantayan ni Bing ang natutulog na si Mang Goryo, nilapitan niya si Luna. Dahan-dahang idinikit ng pusa ang ulo nito sa kanyang kamay. Mainit na parang apoy na hindi napaso, kung hindi nangihikayat. Sa puso ni Bing, naroon pa rin ang takot. Pero kasabay nito, nararamdaman niya ang panibagong alab, isang anyo ng lakas na hindi niya alam na meron siya. Luna, bantayan mo si Lolo. Sa sulok ng silid, ang anting-anting ni Luna ay muling kumikislap. At sa madilim na labas ng bahay, kung saan ang mga anino ay tahimik na gumagapang, nararamdaman na nila ang pag-angat ng isang bagong tagapagtanggol. Pagsapit ng gabi, mabigat ang hangin at tahimik ang buong paligid. Pero hindi yun katahimikan ng kapayapaan. Ito'y katahimikan ng binubuong bagyo. Sa loob ng bahay, nakahiga pa rin si Mang Goryo. Malamlam ang mga mata, habang si Bing ay abala sa paghahanda ng mga halamang gamot at insenso. Katabi si Luna na laging nakabantay sa bintana. Hanggang sa bigla na lang, isang mahaba at sabayang paglangis-ngis mula sa labas. Pagdungaw ni Bing sa siwang ng bintana, napatigil ang kanyang paghinga. Sandabakbak na mga ahas ang tumambad sa kanya. Umiikot sa buong bahay, gumagapang sa bubong, sa bintana, sa sahig. Makapal, kumikisay, at tila may iisang utos. Ang iba ay may kulay berde, ang ilan ay pulang-pula, at may iilan na may itim na guhit sa katawan ng mga ito, ang may pinakamatatalas na kamandag. Lo! Lo, may mga ahas sa labas! Sa loob! Sa lahat ng sulok! Dumilat si Mang Goryo. Kita ang kaba sa mukha. Mag-iingat ka, Apo. Hindi basta ahas sa mga yan. Mga alagad ni Doro. Siya ang nagpatala dito. Umuubo siya. Nanginginig. Pinilit magsalita. Bing! Makinig ka sa akin. Walang ibang makakaalis na mga ahas na yan, kundi ikaw. Makinig kang mabuti. Lo, ano po gagawin natin? Habang ang mga ahas ay nagsisimulang gumapang papasok sa ilalim ng pinto at siwang ng dingding, tinuruan ni Mang Goryo si Bing ng isang lumang orasyon ng apoy at kung paanong ang usok ng tuyong banaba at dahon ng bayabas ay nakakapagpaalis ng mga nilalang na may kamandag. Luna, samahan mo siya. Bulong ni Mang Goryo habang pinipilit ibuka ang bibig. Mabilis ang kilos ni Bing kahit nanginginig. Dinampot niya ang lahat ng kailangan na sinabi sa kanya ni Mang Goryo. Apoy, kailangan ko ng apoy. Dinampot niya ang batong pangkisap at sa tulong ni Luna, sinindihan niya ang ilalim ng palayok. Mabilis ang usok, makapal, mainit, at may halimuyak na hindi kayang tiisin ng mga nilalang ng dilim. Sa unang buga pa lang, nagsipulasan ang mga ahas. Ang mga gumagapang sa loob ay nagsimulang mangisay at umatras sa bawat hakbang ni Bing. Sa labas ng bahay, maririnig ang sunod-sunod na pag-iling ng mga damo. Isa-isang maalis ang mga ahas. Ang ilan ay nagwawala. Ang iba ay parang pinipilit ang sarili na manatili, pero unti-unting natutunaw sa usok. Halos isang oras na paulit-ulit ang pag-aalay ni Bing ng usok, pag-ikot sa bahay at pananalangin, hanggang sa ang huling ahas ay gumapang palabas sa bintana at tuluyang naglaho. Pagbalik ni Bing sa loob, humihingal siya. Pawis na pawis at nanginginig ang mga kamay. Lo, nagawa ko. Wala na sila. Napangiti si Mang Goryo kahit nangihina. Yan ang apo ko. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Sa labas sa kinaroroonan ng punong matagal ng tuyo, nakatayo si Doro at nakangiti. Ang bata
Ibang klase ang bilis niya. Mukhang magandang laban ito. At ngayong wala ng harang na ahas, siya na mismo ang susunod na papasok. Ilang sandali pa, biglang yumanig ang lupa. Isang malakas na pag-ugong ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi tulad ng lindol, kundi parang may bumangon mula sa kailaliman ng lupa. Ang mga alon ng lupa'y umakyat sa ilalim ng bahay. Nagsitaob ang mga paso. Nabuwal ang mga bote ng langis. Nabasag ang mga dahon ng damong pangontra. Si Doro ay narito na. Sa siwang ng pinto, nag-umapaw ang maitim na usok. Bumalot sa paligid at pinilit ang sarili papasok sa loob ng bahay. Mula sa usok ay unti-unting lumitaw ang kanyang anyo. Nang makapasok siya, hindi siya pinigilan ng mga pangontra. Dahil sa tagal niyang nagpapadala ng alagad, dala na niya ang basbas na kayang pigilan ng mga yon. Tumigil siya sa gitna ng silid at tumingin sa nakaratay at nangihina na si Mang Goryo. Matanda. Ganito ka na lang ba ngayon? Hindi man lang makatayo. Malamig na tinig ni Doro, may bahid ng pangungutya. Dahan-dahang iminulat ni Mang Goryo ang kanyang mga mata. Pinilit niyang magsalita, bagaman nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Hindi ako kailanman susuko sa iyo, Doro. Kahit pa mabulok ako rito, hindi mo makukuha ang liwanag ng aking dugo. Natawa si Doro, isang malamig at walang kaluluwang tawa. Liwanag. Wala nang liwanag sa iyo, Goryo. Wala ka ng lakas. Wala ka ng anting-anting. Hindi mo may pagtanggol ang sarili mo. Paano pa ang apo mong duwag at mangmang? Ngunit kahit pa nangihina, tuwid ang tingin ni Mang Goryo. Hindi mo kailangan ng katawan para lumaban. Ang liwanag ay nasa loob. Kahit ako'y naghihingalo, hindi kailanman mamamatay ang aking layunin. Biglang lumiwanag ang maliit na bato sa ilalim ng kanyang unan, isang tagong anting-anting na hindi napansin ni Doro. Ikaw pa rin ang mahina, Doro. Dahil ang gagayon, kailangan mo pa rin akong patayin para makapasok sa puso ng liwanag. Naningkit ang mga mata ni Doro at umubo ng mahina. At sa unang pagkakataon, nagpakita siya ng galit. Sapat na! Tatapusin na kita. At kapag wala ka na, haharapin ko na ang apo mo na hanggang gayon ay nagiginig pa rin sa takot sa sulok. Ang hindi niya alam, hindi natuwag si Bing at hindi na rin siya nag-iisa. Mula sa madilim na sulok, lumabas si Bing na may hawak na tapal ng langis at pulbos at sa tabi niya si Luna. Ang anting-anting nito'y nagliliyab na tila handa ng sumabog sa liwanag. Tama na! Kung hindi na kaya ng lolo ko, pwes, ako ang harapin mo! Nagulat si Doro sa ipinakitang tapang ng paslit na bata. Isang saglit siyang napatitig kay Bing na ngayon ay nakatayo sa gitna ng silid. Hawak ang sisidlang may langis at may mga halamang nakasabit sa baywang. Sa tabi niya ay si Luna na naglalakad, dahan-dahan ang balahiboy nakataas. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa maputlang labi ni Doro. Naglalakas loob na ang paslit. Akala mo siguro'y kaya mo ako, bata. Pero alam mo, bata, matagal na kitang binabantayan. Lumakad siya ng isang hakbang at sa bawat hakbang ay tila lumiliit ang silid. Lumalalim ang anino. Alam kong may taglay kang lakas, ngunit hindi mo pa kayang ilabas ang kabuuan yan. At habang hindi mo pa alam kung sino ka talaga, hindi ka lalaban ng patas. Ngunit hindi umatras si Bing. Bagamat kabado, ang titig niya ay matatag. Hindi ako lalaban ng patas, masamang nilalang. Dahil hindi ako nilalang ng dilim kagaya mo.
Lalaban ako para sa liwanag at para sa lolo ko. Itinaas niya ang sisidlan ng langis at ibinato ito sa sahig. Sabay saboy ng pulbos sa paligid. Biglang sumiklab ang apoy sa hugis na bilog at pinalibutan nito si Doro, isang bilog na pangselyo gamit sa mga espiritual na pagpikil. Mula sa paligid, lumundag si Luna, tumalon sa harap ni Bing at sabay sibat sa anino ni Doro. Isang malakas na hiyaw ni Doro nang tinamaan siya sa dibdib ng liwanag mula sa anting-anting ni Luna. At doon na nagsimula ang labanan. Nagpalitan sila ng atake. Si Doro ay bumuga ng maitim na usok mula sa kanyang palad. Pilit pinapasok ang katawan ni Bing. Ngunit si Bing ay pinatibay ng mga orasyon na iniukit ni Mang Goryo sa kanyang isipan. Sa bawat bulong ni Doro, may isinusukli siyang dasal. Sa bawat ikot ng katawan ni Bing ay may kasunod na buga ng usok mula sa nasusunog na halamang gamot. Sa bawat hampas ni Doro ng anino, si Luna ang sumasalag gamit ang liwanag mula sa kanyang kwintas. Masyado kang maaga, bata. Hindi ka pa hinog. Sigaw ni Doro, galit na galit. Pero ako'y handa na. Sagot ni Bing. Sabay bugso ng apoy mula sa piniga niyang langis. Tumama ito sa katawan ni Doro at nag-iwan ng pilat na kulay puti. Umalingaw-ngaw ang buong bahay. Punit ang sahig. Basag ang bintana. Si Mang Goryo kahit nanghihina ay nakapikit at tahimik na nagdarasal mula sa kanyang banig. Pinapatatag ang proteksyon sa paligid. At sa gitna ng kaguluhan, unti-unting nababawasan ang lakas ni Doro. Pero alam ni Bing, hindi ganong kadaling tapusin si Doro. Hindi pa buo ang kanyang kakayahan. At si Doro, kahit nasusugatan, ay ngayon pa lang nagseseryoso. Sige. Ipakita mo sa akin, Apo ni Goryo, kung hanggang saan ang kaya mo. Sumabog ang panibagong bugso ng anino mula sa mga palad ni Doro. Tumama ito sa sahig, sa dingding, at nagmistulang usok na pilit lumalamon sa liwanag. Si Bing ay pilit pa ring nakatayo, kahit nanginginig na ang kanyang mga binti. Ang mga kamay niya ay may mga paso na rin at pasa. Ang kanyang hiningay pahintu-hintu na, at bawat hakbang ay tila may mabigat na batong nakapasan sa kanyang katawan. Nasa tabi pa rin niya si Luna at hindi siya iniiwan. Ang liwanag ng anting-anting nito'y pakurap-kurap na hudyat ng unti-unting nauubos na lakas. Inaamin mo na ba? Hindi ka pa handa, bata. Mali ang pagkakasilang sa'yo. Wala ka sa tamang panahon. Muling humakbang si Doro at sa bawat hakbang niya, sumisikip ang paligid. Lumiliit ang liwanag. Parang nilalamon ang buong bahay ng kanyang presensya. Bing! Bing! Tama na. Sapat na ang pinakita mong katapagan para lumaban. Pero tama na. Alam kong hindi mo na kaya. Pinilit niyang tumagilid. Pilit niyang inaabot ang tabla ng sahig. Ngunit si Bing ay hindi umurong. Bagamat nanginginig na ang tuhod, itinutok niya ang natitirang langis sa kamay at winisikan ng pulbos ang katawan ni Doro. At dahil ito ang naririnig niya sa kanyang lolo, ito ang kanyang binigkas. Sa liwanag ng aking dugo, lumisan ka! Ngunit iba ang tugon ng dilim. Biglang umangat ang anino ni Doro, bumalot sa paligid ni Bing at inangat ito sa ere. Wag! Sigaw ni Mang Goryo na ngayon ay pilit bumabangon sa kanyang banig. Dumagundong na ang puso ni Mang Goryo nang makita niyang nasa bingit na ng kamatayan ang kanyang nag-iisang apo. Hindi ko hahayaang sa harap ko'y kunin mo ang apo ko. Pilit siyang tumayo. Bagamat nanginginig at sa bawat hakbang niya ay parang may patalim sa kanyang tuhod at dibdib. Ngunit bumangon siya. Sa tindi ng galit at pangamba,
Iniharap niya ang kanyang huling anting-anting kay Doro. Doro! Akong harapin mo! Kahit buhay ko man nang maging kapalit, hindi ko hayaang ikaw ay magtagumpay! Sa isang kisap mata, ang bato ay nagliwanag ng bughaw at sa lakas ng enerhiya nito, mabilis na napakawalan si Bing. Bumagsak ito sa sahig, ngunit agad na inagapan ni Luna. Napaatras si Doro. Nasugatan siya ng isang nangihinang matanda na hindi niya inaasahan. Ang anino sa kanyang likuran ay nabiyak at ang katawan niya ay tila tinusok ng mga hibla ng liwanag. Kayo'y maging alerto! Hindi pa ito tapos! Sigaw ni Mang Goryo. At sa puntong yon, tumayo silang tatlo, ang matandang albularyo, ang batang tagapagmana, at ang pusang itim na may anting-anting sa harapan ng nilalang ng dilim. Wala nang pag-atras. Ito ang tunay na simula ng labanan. Sa muling pagbawi ni Doro, isang dambuhalang anino ang lumabas mula sa kanyang katawan. Dumilim ang kisame at ang sahig ay nagbitak-bitak. Parang mismong gabi ang bumalot sa tahanan ni Mang Goryo. Wala nang makapipigil sa akin. At mabilis na kumilos si Doro. Nadampot agad nito ang matanda at inihagis. Tumama ito sa bato. Bumagsak ang matanda, duguan ng katawan. Humihingal at wala nang laban ng katawan. Lo! Sigaw ni Bing at pilit gumagapang. Umiiyak at nanginginig. Ngunit si Doro ay mabilis. Sa isang iglap, nasa harapan na siya ni Mang Goryo. Itinaas ang mga daliri ng lihim na tila patalim, handa ng pagtaksilan ang huling hininga ng albularyo. Ngunit bago bumaba ang kanyang braso, isang malakas na ululong, isang liwanag na nagsabog sa madilim na bahay. Mula sa anino ay tumalon si Luna. Ang kanyang anting-anting ngayon ay nagliliyab ng bughaw at gintong liwanag. Hindi na ito ang karaniwang liwanag. Ito ay banal, sinauna, na mula pa sa pinagmulan ng mga tagapangalaga. Sinunggaban ni Luna si Doro sa mukha. Napasigaw ang nilalang, napaatras at bumagsak sa gitna ng bilog na sagradong abo na iginuhit kanina ni Bing. Pero mabilis itong nakatayo at hinawakan si Luna sa leeg, dahilan upang mapigtas ang anting-anting nito sa leeg. Ano ka ngayon, pusang itim? Ano sa tingin mo? Kaya ng katulad mo na talunin ako? Sa kangangal, wala akong pakialam kahit siyam ang buhay mo. Basta ngayon uunahin na kitang tapusin bago ang mga amo mo. Ngunit nagulat si Doro nang makawala ito sa kamay niya at magbago ang anyo nito. Naging isang magandang dilag at ito ay si Dolor, ang anak ni Mang Goryo na ina ni Bing. Sino siya? Bing, siya ang iyong ina. Tumingin si Dolor sa kanyang anak at pati na rin kay Mang Goryo na nooy nangihina pa. Ngumiti lang ito sa kay pinagpatuloy ang pagtapos kay Doro. Nagpakawala ito ng malakas na sigaw na nagpabingi at sumira sa tenga ni Doro hanggang sa sumabog ang magkabilang tenga nito at nang magkanda baliw-baliw na ito ay nagwawala ito at hindi na alam kung anong gagawin. Tama na! Nagpatuloy ang laban sa liwanag at dilim. Ang bawat galaw ni Dolor ay sinasabayan ng tunog ng kampana mula sa kanyang anting-anting. At sa bawat hiyaw ni Doro ay umaalingaw-ngaw na parang binubulabog ang impyerno. Sa huling salpok, nang muling sumugod si Doro upang tiklipin si Dolor at ibalik sa anino, sinalubong siya nito ng liwanag na buong buo. Nag-anyong pusa ulit si Luna at tumalon pataas. Kinagat ang mismong simbolo sa noo ni Doro, ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan, at mula roon ay pumutok ang liwanag na sumakop sa buong katawan ni Doro. Muling sumigaw ang nilalang habang unti-unting nagsisibak ang kanyang katawan. Naging alikabok ng dilim at huling kisap ng mata ni Bing. Si Doro ay wala na.
at tanging naramdaman na lang niya ay ang malamig na hangin na tila yumakap sa kanila ni Mang Goryo. At nang makita niya si Luna, ay nasa gitna na mismo ng bilog kung saan naglaho si Doro. Naglilinis ng kanyang katawan, animoy parang walang nangyari. Niyakap niya ang kanyang lolo na hinang-hinana. Lo, tapos na po. Tumangulang si Mang Goryo at ngumiti. Ilang araw matapos ang sagupaan, tuluyan na din na maalam si Mang Goryo. Mahirap man para kay Bing, pero kakayanin niya dahil alam niyang mawala man ang kanyang lolo, alam niyang palagi pa rin itong nasa tabi niya. Wala na ang kanyang hininga, ngunit sa kanyang mukha ay naroon ang banayad ng ngiti, tanda ng isang tapos na misyon at isang pamalang na iwan. Sa tabi ng katawan ay nakaupo si Bing, tahimik. Yakap ang lumang libro ng mga orasyon at halamang gamot. Katabi niya si Luna na parang nagluluksa rin at nalulungkot sa pagkawala ng kanyang amo. Hindi na magawa pa ni Bing na umiyak dahil tanggap na niya at alam niyang nasa mabuting kamay na ang kanyang lolo Goryo. Sa kabilang banda ay wala na rin siyang takot na harapin ang susunod pang mga hamon. Ang dating batang duwag, ngayoy tagapagdala ng pangalan at layunin ng kanyang lolo. Lo, hindi mo na kailangang mag-alala. Kami na ni Luna ang magpapatuloy. Sa puntod na tinabunan ng mga halamang panlunas, itinanim niya ang isang halamang galing sa pusod ng gubat, isang damong itim na ang ugat ay kumakapit sa lupa at ang dulo ay naglalabas ng liwanag tuwing gabi. Isa itong bantay, pagsaludo at pangako. Makalipas ang 7 araw, binitawan na nila ang lumang bahay. Bitbit ang aklat, mga anting-anting at kaalaman. Bumaba si Bing at Luna patungong bagong bayan kung saan mas marami ang nangangailangan ng kagalingan at mas marami ang naliligaw sa dilim. Sa kanyang murang edad, si Bing ay hindi paganap. Ngunit ang puso niya ay matatag na at sa tulong ni Luna, alam niyang hindi siya nag-iisa. Wakas.